Kapag mga kabataan ang medyo naglalandi-landi diyan, sasabihin natin normal lang 'yan mga kabataan, eh. Kapag mga middle age naman, o 'yan yung mga 35, 40, 'yan sasabihin, matatanda na yung mga 'yan, alam na nilang ginagawa. Pero kapag senior ang nakita na medyo naglalandi-landi diyan, ayan na ang mga judgmental. Ayan na ang mga bashers. Anong mga sasabihin? Ano ba yan? Hindi na nahiya, ang tatanda na, naglalandian pa. Ang tanda na, nakikipag-date pa. Senior na, mag-aasawa pa uli. Senior na, nasa limerence pa. Diba? Ang sasakit ng mga maririnig natin ng mga salita sa mga tao na hindi ganun kalawak ang pagtingin nila sa emosyon o karapatan ng bawat tao na lumigaya o magmahal. Pero syempre, iba pa rin yung pag sinabi mong sobra-sobra naman yung paglalandi, yung wala na sa lugar. Pero para sa mga senior, nakakahiya nga ba na umibig muli? Makipag-date muli? Bawal na ba na ma-inlove sila uli? Yung makaramdam uli sila ng kilig? O maghanap ng makakasama? O baka naman hindi edad ang problema natin dito. Baka ang problema natin dito ay yung mga taong yun nga, judgmental. At hindi malawak ang mga pangunawa pagdating sa karapatan ng bawat isa pagdating sa pag-ibig. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Shout out kay Nicole dyan sa Japan. And then si Solita nasa Amerika. Shout out sa inyo at ingat kayo dyan. Ayan, ang ganda ng topic natin ngayon. Para sa ating mga senior na, pag-uusapan natin kung ang pag-ibig ba ay karapat-dapat pa para sa ating mga senior o ito lang ba ay para sa mga kabataan. Kapag tumanda ka na, kahit na sabihin na nating mga 50 plus or katulad ng mga senior, kapag ka nakikitang nagmumurang kamyas ka, yun ang tawag sa atin, nagmumurang kamyas, at muli kang umiibig o nagkakagusto o naghahanap ng makakasama sa buhay, marami tayong naririnig sa paligid natin na hindi magaganda. Diba? Sabihan ka, mag-focus ka na lang sa pamilya mo, sa anak mo, may mga apo ka na ganyan ka pa. Yung parang wala tayong karapatan sa romantic life dahil may edad na. Ang tanong dito kasi, nawawala ba talaga ang emosyon habang tumatanda? Ano ba nangyayari sa emosyon natin habang umiidad tayo? Actually, habang umiidad tayo, lalo tayong nangangailangan ng emotional connection. Tumataas ang ating requirement sa emotional connection. Pangangailangan sa pagmamahal at yung maramdaman na may nag-aaruga, may nagmamahal, may kumakalinga. Yan, tumataas ang requirement natin dyan. Naghahanap tayo ng companionship, yung makakasama. Kaya lang habang tumataas ang pangangailangan natin dyan, hindi naman natin ito maipakita. Kasi yun nga, andyan yung mga anak natin, mga apo natin. So yung attention kasi dyan, iba kasi ang klase ng relasyon na yan. Iba yung relasyon mo sa anak mo, iba yung relasyon sa mga apo, sa mga kaibigan. Iba pa rin kapag may kapartner. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to. At itutuloy na rin natin sa part 2. Sa part 2, pag-uusapan natin doon bakit mas masaya at kontento ang mga senior kapag nagkaroon ng second chance na relasyon. Ito namang part 1, ito muna ang unahin natin ngayon, yung katotohanan tungkol sa pag-ibig kahit na matanda na. Okay, yung number 1, hindi nawawala ang pagmamahal kahit tumanda na tayo, di ba? Kahit na anong edad yan, may pangangailangan pa rin tayo sa pagmamahal, makaramdam ng minamahal at may nagmamahal. Ng lambing, syempre, nangangailangan pa rin tayo. Companionship, yung makakasama kasi yung mga anak mo, yung mga apo mo, kaibigan mo, kahit na kapatid mo, hindi mo naman yan makakasama ng 24/7. Diba? Hindi kagaya ng partner talaga, asawa, nandyan, pwede mong makasama 24/7. So, tandaan lang natin, ang katawan natin ay tumatanda. Pero ang puso natin walang nagbabago dyan. Marunong pa rin yan magmahal, marunong pa rin yan masaktan. Ang kagandahan lang kapag ganito nga may mga edad na, senior na o 50 plus, mas
Meron na silang wisdom pagdating sa relasyon, sa paghahawak ng relasyon. Mas wise na sila, hindi lahat. Dahil marami pa rin po tayong na-encounter na mga senior na nahulog sa maling relasyon. So, ingat-ingat lang po mga senior pagdating sa pagpili ng inyong makakasama sa buhay uli. Bakit may mga senior na tumatahimik na lang? Kahit na gustong-gusto nila na magkaroon ng makakasama uli sa buhay, kung halimbawa byuda na o kaya matagal nang walang asawa, ngayon bakit sila nahihiya na makipagrelasyon uli? Kasi syempre nahihiya sila na ma-judge yung sasabihin ng ibang tao. Takot mapahiya. Kasi baka yung makuha niyang relasyon o yung makuha niyang lalaki palpak lang. Lalong-lalo na kung mas bata yung makukuha. Ganon din naman sa lalaki. Sa lalaki, hindi masyadong malaki yung impact na may edad yung lalaki, bata yung babae. Pero pag masyadong malayo yung age gap, yan, medyo may impact pa rin. Pero sa babae talaga yung pag masyadong malayo yung agwat, kahit nga mga 5 years, 10 years lang yung agwat na mas matanda yung babae, medyo nadja-judge na yan ng mga tao. So kaya yung iba, pinipili na lang na itago, wag na lang. Siguro yung iba nakikipag-chat na lang, hindi mailantad. Kahit na gustong-gusto nilang magkaroon ng relasyon, tinatago na lang nila. Hindi na lang nila inilalabas dahil nahihiya sila. Pero ang tunay na problema dito, hindi yung edad, kundi yung perception natin. Kasi hindi naman talaga bawal magmahal, pero dahil sa society natin, nagiging weird ang dating. Nakakahiya, hindi na bagay, diba? Pero isipin ninyo, kung ang isang tao o ang isang senior ay nag-iisa, nalulungkot, at naghahanap ng makakasama, wala naman sigurong masama na mag-feeling bata ulit yan. At i-enjoy ang buhay at makahanap ng companionship. Kasi karapatan din nilang maging masaya, di ba? Yung pagiging senior, hindi ibig sabihin na tapos na ang maliligayang araw. At wala ka ng karapatang maging feeling bata, di ba? Yung kilig-kiligin uli. Yun nga kapag senior na, sa totoo lang, kapag ganyan, nagbibilang na yan ng sa isip nila, ilang taon na lang ilalagi ko sa mundo. Gusto ko nang maging masaya. So yung mga tao sa paligid, pagbigyan nyo na. Wala namang ginagawang masama. Hindi naman kayo natatapakan, hindi naman kayo napeperwisyo. Isarado nyo na lang yung mga bibig ninyo kung gusto nyong pintasan yung kanilang ginagawa o gusto nyong i-bash yung kanilang ginagawang sa tingin nila makakapagpaligaya sa kanila. Kung hindi kayang tingnan ng inyong mga mata, huwag nyo na lang tingnan, huwag nyo pakialaman, huwag nyo i-bash. Para makapag-express sila ng kanilang nararamdaman, makalantad sila kung kinakailangan. Kasi itong stage na to, dito mahalaga yung companionship, yung emotional support, at yung connection. At mas vulnerable sila ng ganitong panahon, ang mga senior. So dahil dito, madalas pumapasok ang kalungkutan. Kahit na makita nyo yan na nalilibang sa mga apo, pero paano kung siya na lang mag-isa? Hindi nyo naman sasamahan ang nanay at tatay nyo ng 24/7. Hindi naman kayo nandyan para mabigyan sila ng emotional support ng 24/7. Diba? Ng araw-araw, baka nga kahit araw-araw wala kayo O baka worst comes to worst, itong senior na to mag-isa lang sa bahay. Malayo ang mga anak. O kaya naman, kahit kasama nyo sa bahay, baka hindi nyo naman binibigyan ng sapat na atensyon. Kasi may kanya-kanyang responsibilidad ang bawat tao, ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi yan magpo-focus dun sa senior para mapaligaya. Minsan-minsan maaalala yan. Diba na, halika ilabas ka namin. Pero yung pangangailangan nilang emotional support, na mas kailangan nila, walang makakapagbigay niyan kung hindi ang asawa o ang magiging partner kung wala ng asawa. Yung support na talagang nandyan, na buong panahon, buong oras, atensyon na maibibigay doon sa senior. Tanggapin na natin, hindi natin kayang magbigay ng buong araw na atensyon sa ating mga magulang kung byudo na yan o byuda. Walang kasama, hiwalay. Kaya nyo ba magbigay? Siyempre hindi. May mga trabaho tayo, meron tayong mga sariling priorities, meron tayong mga kanya-kanyang obligasyon,
responsibility. Natural, kailangan mong mabuhay, kailangan mong kumayod. So, iba pa rin talaga ang may makakasama sa buhay. Kaya yung iba, di ba, makikita nyo, ilang taon na, 80, 70, 75, nagpapakasal pa. Companionship, at saka emotional support. Ang reminder lang dito sa mga senior, hindi dahil pwede, ibig naman sabihin, wala nang limit yung iyong gagawing paglalandi. Hindi dahil available kayo, at nasa hustong gulang, hindi nga hustong-hustong gulang na kayo, hindi nyo na i-consider yung paligid ninyo, mga anak ninyo, pagdating sa pagdidesisyon o sa pagpili ninyo ng bagong makakapartner. Pag ganyan, i-consider nyo yung paligid nyo kasi dahil nga vulnerable na yung ganitong edad, baka mahulog kayo sa limerence or alam niyo ma-obsess kayo sa isang tao na hindi nyo masyadong na-analyze, hindi nyo masyadong na-assess, baka maloko lang kayo, lalo lang kayo masaktan. Imbes na magkaroon ka ng maginhawa at makaranas ka uli ng second chance, ng kilig, ng ganyan, disaster ang makuha mo. So, palagi mo pa rin ipa-priority ang pagmamahal mo sa sarili mo, ang respeto sa sarili mo, respeto sa opinyon ng buong pamilya mo, at syempre maglagay ka ng tamang boundary kung sakaling ikaw ay magsisimula ng makipag-date. Dahil ang paghahanap mo ng second chance ay hindi lang basta sa paglalandi o paghahanap ng basta na lang makakasama. Ito ang hinahanap mo dito, natural, ay healthy na relationship. Kaya dapat maging wise ka at maging cautious ka sa papasukin mo. So in summary, ang pag-ibig ay wala sa edad yan, kahit na ikaw ay may wrinkles na puti na ang buhok mo, kulubot na ang mga balat mo, hindi pa huli ang lahat dahil lahat ng tao ay may karapatang magmahal at mahalin. Yun nga lang, kailangan may kasamang pag-iingat. Okay, idugtong na natin dito yung part 2. Yung part 2 natin kasi, bakit pag may edad na at nagkaroon ng second chance na relationship, karamihan ay maayos. Basta ito yung pinili nyo ng maayos yung makakapartner ninyo kahit na mas bata sa inyo. Pero pinag-isipan yung mabuti bago nyo pasukin. So, ito yung relasyon na tumatagal at mas masaya. Kasi pag mga bata pa, yan, nandyan yung puro away, puro selos, diba? Puro drama, kasi mga immature pa. Pero pag mga ganitong senior na, umidad na, medyo kalmado na ang takbo ng relasyon. Simple lang, tapos kontento sa pagmamahalan na natatanggap ng bawat isa. Mas malalim at mas genuine, mas totoo. Hindi dahil perpekto sila, ganun pa rin yan, may differences pa rin yan, may tampuhan pa rin yan. Pero dahil iba ang perspective na nila sa pag-ibig at sa relasyon. Dahil nga umabot na sila sa ganyang edad. Marami na silang natutunan pagdating sa relasyon at hindi na sila nagmadali na pumasok sa commitment na yan. At saka medyo kalmado sila kasi hindi na sila stress pagdating sa financial. Kasi syempre kung ganyang mga edad siguro meron na kayong naipundar, medyo maayos na yung inyong kalagayan, may suporta na rin galing sa mga anak. So yung financial responsibility sa ganitong edad ay medyo hindi na masyadong pinoproblema. Pero unahan ko na kayo, hindi lahat ng umidad o naging senior o tumanda ay tumanda ng may pinagkatandaan. Dahil yung nasabi ko sa inyo, marami pa rin akong na-encounter na mga senior na nahuhulog sa maling relasyon, natutukso ng wala sa lugar. At ang pinakamasakit niya, nai-scam. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo, ingat kayo. So meron tayong video dyan, yung about sa pagpili ng tamang tao. Ganon din yung meron tayong method dyan, yung 333 method na ginagamit kapag ikaw ay nakikipag-date para ma-assess mo talaga yung kadate mo. So yung topic na to, nakafocus tayo sa mga senior na maayos ang buhay, yung napaghandaan yung kanilang retirement at nagkaroon ng pangalawang pag-ibig o pangatlo o pang-apat, kung pang-ilan man, basta yung itong current nyo. Hindi covered sa topic na to yung mga senior na o mga umidad na nasa pagkakamali pa rin ng relasyon, okay? Yung mali pa rin yung pagpili sa kasama nila ngayon.
So hindi po tugma itong topic na ito para sa inyo. Ito po yung mga napaghandaan ng retirement, maayos ang lagay nila ngayon. Itong mga retired na maayos ang kalagayan at senior, kaso nga, ayun nga, nangangailangan ng emotional support, ng attention, na hindi naman kayang ibigay ng pamilya, syempre, naghahanap ng makakasama. Hindi naman perfect ang hinahanap nito. Ito lang yung kailangan lang talaga ng companionship. Hindi na niyan kailangan ng panlabas na anyo, di ba? Yung kailangan lang talaga dito yung compatibility, makakausap araw-araw, yung merong kalandian araw-araw, kinikilig ka araw-araw, yung mga ganyan. Siyempre, yung mapayapang pagsasama, yan na lang ang talagang hinahanap ng mga senior na nalulungkot. At itong mga senior na to, dumaan na yan sa heartbreak eh. Dumaan na yan sa mga failed na relationship, mga nawasak na relasyon noon. Diba? Lahat ng sakit sa buhay dinaanan na nila. Kaya alam na nila yan na walang perfect na relationship. At dahil dito, mas marunong na silang mag-adjust at umintindi sa relasyon. Tsaka simple na lang ang communication nito mga senior na to. Pag gusto, gusto. Kapag namimiss ka, namimiss ka. Pag kailangan ka, kailangan ka. Wala nang drama-drama pa na maraming paligoy-ligoy para lang iparating yung nararamdaman. Ito direct to the point na itong mga to. At dahil dyan, sa open communication, ay dyan nagkakaroon ng totoong connection. Kaya kapag nagkarelasyon, payapa na, simple na yung kanilang relasyon. At eto pa isa, syempre pag umidad na, mababa na ang pride. Hindi kagaya ng mga kabataan pa natin na immature pa tayo sa relasyon. Naku po, ang pride ay napakataas. Hindi marunong mag-sorry, hindi marunong magpatawad, hindi marunong mag-let go. Yan yung mga nagagawa nung mga bata-bata pa tayo. Pero pag umidad na, hindi na. Alam na nila na hindi worth ang away, hindi worth pag-aksayahan ng panahon, ng energy. Kaya mas gusto na lang nila may companionship at mag-enjoy sa buhay. Kasi kapag tumatanda na, ang mas importante na dito yung oras Mas pinapahalagahan na yung oras. Kasi ang feeling nila, limitado na yung oras nila. Kaya hindi na nila ito sinasayang pa sa drama, sa mga tampu-tampuhan, petty fights, meron pa rin, pero kumbaga inaayos ka agad kasi ang habol nila dito mag-enjoy. Wala na mga toxic na pagsasama. Kaya dito makikita nyo sa mga senior na maayos ang pagsasama dahil alam nila na ang pagiging totoo, pagiging kalmado at pagiging handang umintindi sa kapartner ay importante. At yan ang kanilang ginagamit para magkaroon ng masaya at payapang relasyon. So sa mga senior dyan na umiibig or naghahanap pa ng kanilang bagong pag-ibig, ingat-ingat lang po kayo at maraming nai-scam dyan, maraming nag-ghost, marami ring pinagsasamantalahan lang. Kaya bago nyo pasukin yung bagong pag-ibig na yan at bagong relasyon ay pag-isipan nyo mabuti at palagi nyong i-consider kung ano man ang suggestion or comment ng pamilya nyo, ng anak nyo, ng kaibigan nyo. Dahil kapag umibig kayong muli, baka nang dahil sa nararamdaman ninyo ay hindi nyo pansinin ang mga red flags na kitang-kita naman. So, ingat-ingat lang po. So, ayun, thank you so much again sa pagsama nyo sa akin at sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.